Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So, exciting tong panonoodin natin ngayon kasi ang ating number 1 senator, bad boy action star, umiyak, di ba? Kay napakagandang abogada, Attorney Divina Gracia ng prosecution. So, yan yung panonoodin natin ngayon, kasi actually, kahapon ko pa sana gustong reactan to but di ko siya makita, no? So, ngayon, nakita na natin. So, yan yung panonoodin natin. So, courtesy from Boss Balita TV and syempre, courtesy din sa Senate of the Philippines. So, yeah, for sure, may enjoy din kayo dito kasi ewan ko kung nagpamalas na naman ng kaob-oban or what. So, yan yung panonoodin natin. And, yeah, basta, for sure, ma-miss kayo dito. Kasi para lang talaga sa loyalty niya kay Sara Duterte, aabot siya sa ganitong punto ng buhay niya na hindi natin alam kung aware din siya na nakakatawan na siya or what. So, yeah, kayo na din balang umusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV support niya yan. Tapos, syempre, Senate of the Philippines courtesy din. At syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Filipino Noises, mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, magkaagawin pa ng China. Start. Robin, pasok. Pamahala mo, Kum. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, no, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Chika. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because Tama naman, di ba? Ano naman siya hindi naman porket confidential, dapat talaga wala nang makakaalam. Di ba? Especially involved yung pera ng taong bayan. Kasi kung involved na yung pera ng taong bayan, edi syempre, di ba? Need ding malaman ng taong bayan kung napunta ba talaga yung pera sa tama. 'Di ba? Kasi kung hahayaan na lang natin na gawing depensa yung confidential, edi malayang makakapangurakot yung mga kurakot. 'Di ba? So, yan yung issue dito But yeah, ipo-pull off niya kasi dito yung mga bayani. Idadamay niya yung mga bayani par. Like, what the hell? information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa Yun. Sus. Sayang sana. Kung hindi niya talaga tinuloy yan, hindi na sana siya naging katawa-tawa Pero wala Yung mga DDS kasi, binigyan kasi siya ng spotlight Binigyan siya ng ng pag-asa na maging vice president tao. So, yan. Kung papansin nyo, sobrang salita ng salita talaga si Robin. Pero sige lang, ang tagal naman ng kaso nito yung obstruction niya. Diba? Tagal. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Yun. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Bayani. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Yeah, meron. Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa akin, history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Di Masalang. Siling Labuyo, Tikbalang, Taga-Ilog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilak, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po Ang tanong, kung sinasabi mo anong kahalagahan, ang tanong lang din naman namin is, alam mo ba talaga yan as stock knowledge or ni-research mo lang yan? 'Di ba? Ngayon lang, kahapon, or nakaraan, or ng staff mo, para lang maipagtanggol si Sara Duterte. 'Di ba? Kasi kayo, comment nga kayo sa baba. Naniniwala ba kayo na from stock knowledge ni Robin Padilla yan? Kasi sabi niya, pagpapahalaga sa mga bayani. Kasi kung pagpapahalaga, dapat stock knowledge niya yan.
Di niya yan ni-research lang. Kasi kung ni-research niya yan kahapon or ng staff niya na nitong bago lang, malamang sa malamang, ginawa niya lang yan para ipagtanggol si Sara Duterte kontra dito sa confidential funds. Diba? Yun yung napakalaking kaibahan talaga dyan. Kasi, syempre, bilib na bilib dito yung mga DDS eh. Diba? Na, grabe, ang makabayan talaga si Robin. Like, di kayo sure. Dito, palagi po ninyo. Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, disclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. pakisagot muna po. Andyan na. Binabara na naman niya kasi nasagot ng attorney. Nagkamali siya ng tinanong. Siguro na-intimidate din siya kasi maganda yung abogada eh. 'Di ba? Pero nung mga nakaraan na parang siguro hindi niya basta-basta niya na lang binabara eh. Pero dito siguro parang siguro siya, na-intimidate siguro siya sa ganda ni DB Negracia, 'di ba? Kaya parang hesitant din siya or parang nahihirapan siya na pigilin yung magandang abogada, 'di ba? So minsan talaga nagagamit din yung ganda, 'di ba? So yeah, kita niyo naman, in-explain doon, sabi ni Attorney DB Negracia na dapat kung mag-ano ng mga aliases, dapat meron ding nakalakip na totoong pangalan for the record. Di ba? So, nakaramdam si Robin Padilla nun. Like, anak ng toko, di ko in-expect to na masasagot niya yung mga part na yan. Siguro hindi siya prepared sa sagot na yun eh. Kaya ito na naman sila. Itong mga senator judge, since yun nga, parang meron silang kapangyarihan to stop. Di ba? Kung sino man yung mag-lecture sa kanila, sasagot sa kanila, ginamit na ni Senator Robin Padilla. Pero doon pa lang, supalpal na siya. Diba? Tingnan nyo yung sabi niya dito. Bago po yung explanation po ninyo, pakita Wala. Him. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. No, pakisagot na muna yung tanong ko bago yung explanation ninyo. Like, akala mo naman talaga, di ba? Ano yung ginawa mo kay Luis Tro dati? Sinagot yung tanong mo or gusto mo lang pasagutin ng yes or no? Tapos, nung sinagot na, ayaw mo namang pagpaliwanagin. So, do you think itong si Attorney DB Negracia, di ba? Pag napasagot mo na siya dun sa about sa mga aliases, papaliwanagin mo pa siya. Dun sa dulo, makikita nyo kung pinagpaliwanag ba talaga. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong kakobra, kaagil. Inaano talaga, no? Hina-highlight talaga yung word na meron tayong giyera sa NPA. Like, anong connection doon dito sa mga aliases? Diba? Like, ewan ko nga kung may paki talaga kayo sa giyera ng NPA kung meron man eh. Diba? Natututukan kasi parang inano nyo nga yan sa Department of Education, diba? Kay Sara Duterte. Hindi naman dapat DepEd yung hahawak niyan eh. Di ba? Dapat AFP or dapat sino pang mga intelligent na hindi dapat DepEd. Pero bakit DepEd yung mismong hahawak niyan? Di ba? Tapos nga nagbanggit ka pa na NPA may alias. So parang pinatunayan mo na lang din na hindi naman porket may alias is dapat din talagang ano. Kasi yung mga alias nila, kilala mo naman kung sino yung mga yan eh. Mamaya magbabanggit kasi siya ng alias ni Noy. Kalawin, katigre, kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly Lahat po yan, speaking, sir, ginagamit iba po na alias. yung internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir. Ang confidential po. Ang pagkilos. Hindi niya nakuha yung sagot eh. Ang confidential gera po, di ba?
hanip si Sara Duterte, gumagamit siya ng alias para sa gera ng pera. Gera ng pera yun gera ng gamot. Like what the heck, man. Tsaka sobrang paldo sobrang paldo ni Sara Duterte para. Ito na lang siguro bigyan nyo nga kami ng ng listahan ng mga informant nyo. 'Di ba? Kung ano yung mga sinumbong nila, 'di ba? Ano yung supposed to happen na hindi natuloy kasi sinuplong nila. 'Di ba? Sampulan nyo nga kahit closed doors lang, kahit para sa COA na lang or sa mga mag-o-audit, mag-iimbestiga. Baka wala kayong maipakita. Confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind up, Senator One last na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwede the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na may Your mga Honor. pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nang nangyari nung araw. With all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang po. Mas nakakatawa yung pangalan ng araw. Well, yung nakakatawa ba yung mga pangalan ng araw? Yung mga kakobra, kasili. Ang astig nga nun Di ba? Ang ngayon kasi, ang nangyari kasi kay Sara Duterte, yung mga alias is gawa-gawa lang para makakulimbat ng pera Merges Piatos, Andilim, Kabelat, di ba? Sobrang gawa-gawa na, well, kasi parang suspicious kasi siya na, ginamit lang yung mga aliases na yon para makakuha ng pera. So, doon pa lang, napakalaking kaibahan na nun. Diba? Wala naman kaming pake sa kung nakakatawa ba or kakaiba yung mga aliases dati. Kasi meron naman talagang ganyan. Diba? Ikaw nga, may alias ka nga Diba? Inaano ka nga nila na kasili, katapwan senator, kaob-ob. Diba? Sobrang dami mong alias Binoy. Sobrang dami. Tapon Senator, The Comedian, 'di ba? Rubin, 'di ba? Sobrang dami mong aliases So meaning confidential ka rin. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not... Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Sinino. Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge. Mr. It was- Presiding Judge. I was about to make a ruling. Maraming salamat po. There was no question posed or voiced. Ay, nagsumbong. Di ba? Yan yung sinasabi ni Robin. Saka ka na magpaliwanag. So, ayun, nagtanong siya. Ngayon, nagpapaliwanag si Dimini Gracia. Pinigilan niya. Your Presiding Office, allowed ba yun? Ay, kalalaking tao sumbongero. Di ba? Bad boy action star. Tapos sinumbong yung napakagandang binibini, di ba? Like what the heck, man? Doon pa lang. Wala kaya na umusga. Di ba? Sobrang linaw. Tiklop. Tiklop yung idol nila. Di ba? Tiklop sa napakagandang babae. Ang ganda nito, par. Ang ganda nito. Weakness pala talaga ni ng pogi itong mga magaganda din So, yeah. I think weakness niya. Kasi kung si Luis Tro yun or sa kung sino yung kaharap niya, biglang babarahin nun Like, wag kang sumagot. Ba't ka sumagot? Pero ngayon talaga, parang, Mr. Presiding Officer, parang nagsusumbong na bata Well, wala naman tayong problema dyan kung yan talaga yung power ng Senator Judge na hindi sila pwedeng sagutin, hindi sila pwedeng i-argue. Pero ang problema kasi, nagtatanong kasi kayo 'Di ba? Parang nakakainis naman kung ililive nyo kaming hanging sa part na yan. Dahil lang sa kapangyarihan nyo na bawal kayong tanungin, bawal kayong sagutin. Sabi mo nga nung una, 'di ba? Saka ka na magpaliwanag, sagutin mo muna ako. Tapos ngayon kapag magpapaliwanag na, bigla mong ikakat. 'Di ba? Paulit-ulit talaga yung strategy ni Senator Robin.
Like legit. Kita nyo naman yun. Wait muna. Pakinggan muna natin, may rebuttals kasi si Senator Bam dito kasi syempre nadamay si Ninoy eh. Attorney May, let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Panel of Prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay, pagdating po sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan, Tumawa lang si Robin eh. Tumawa siya, hindi niya rin in-expect na sasagutin do, i-rebat yung part na yun eh. Diba? But anyways, so yun lang naman muna. So kayo na masasabi dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So support nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino NC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy din sa Senate of the Philippines. So yun. Pag-usapan natin dito yung yung confidential thing, 'di ba? Na kung mapapansin nyo dito si Robin, parang apaka-concern niya talaga sa gera, sa mga rebelde, sa mga NPA, sa, gumagamit ng aliases, to the point na ginamit niya pa talaga yung mga bayani. Which is, nakakainis nga kasi, grabe, para lang talaga maipagtanggol mo si Sara Duterte, babanggitin mo pa yung mga bayani. Ewan ko sa part ng mga bayani kung nababalahura ba sila sa part na yan. 'Di ba? Ewan ko lang kung nababalahura ba yung mga bayani sa binitawang yun ni Senator Robin Padilla. Pero kita nyo naman talaga sobrang nakakatawa siya. 'Di ba? Na aabot ka talaga sa ganyan para lang protektahan mo yung, ewan ko kung boss niya ba yan. Pero based sa sinabi niya, kung susunugin siya, mangangamoy Duterte daw siya eh. Napapaisip tuloy ako minsan kung concerned ka pa talaga doon sa mga confidential, sabihin na natin, for the sake of argument. Diba? Yung mga confidential informant ni Sara Duterte na binigyan niya ng napakalaking pera. Diba? Sige, sabihin natin, may ilan doon na legit. Kasi, syempre, hindi mo naman talaga pwedeng kurakutin lahat eh. Of course, meron talagang legit dyan. Diba? Meron talagang legit dyan kasi hindi naman mas magiging kaduda-duda naman yung pangungurakot mo kung walang legit dyan. Diba? Diskarte naman yan ng mga kurakot eh. Yung kalahati legit, yung kalahati kukurakutin. So, possible, meron nga mga legit na informant doon ni Sara Duterte. Ang tanong, si Senator Robin Padilla, concerned ba talaga siya sa pagkakakilanlan ng mga informant na yon na hindi ma-reveal? Or concerned lang siya kay Sara Duterte na hindi ma-impeach? Diba? Kasi mula pa nung unang impeachment na to, hindi pa man tayo umabot dito sa mga confidential names na to. Kita nyo naman kung paano sila dumipensa kay Sara Duterte. Nagmumukha na silang defense, Senator Judge defense ng mga Duterte. Si Senator Amy, Senator Pia, Senator Robin Padilla. Senator Marcoleta Senator Marcoleta nandun na nakapiti. 'Di ba? Pero kita niyo naman, nagmumukha siyang nagmumukha siyang sobrang loyal niya talaga sa mga Duterte. So, kayo kung kayo yung tatanungin, do you think concerned talaga si Robin Padilla? Tsaka kita nyo naman, doon pa lang nasasatisfy ako sa sagot ni Attorney May. Attorney Divine Gracia. Diba? Feeling ko talaga na tumiklop si Senator Robin sa diba? Sa ngiti niya. Ang ganda din kasi ng mata niya ni Attorney Men. Diba? Like yung bad boy talaga, parang naging sisiw eh. Natawa ako dun sa nagsumbong sa presiding Pwede ba yun? Akala ko ba okay lang sila magpaliwanag? Tapos biglang, pwede ba yun? Diba? Pwede ba akong sagutin? Iyakin gagi. Ay nako. So yun lang naman.
yun nga, yung sa mga bayani, sobrang hirap naman kung ikukumpara mo dito sa sa tawag dyan, sa dito sa nangyayari ngayon. Kasi yung mga bayani naman natin dati, yun nga, hindi naman siya wala siyang connection sa pera. 'Di ba? Bakit ba? Yung mga bayani ba natin, sila Leon Kilat, sila Dimasalang, sila Kakobra, kasi sino ba yun? 'Di ba? Kung gumagamit sila ng alias dati, meron ba silang mga binigay din sa atin na information na pera natin yung ibinigay natin sa kanila na dapat pangalagaan natin yung mga aliases nila. Yung mga aliases nila to protect their lang naman yun identity. 'Di ba? Which is wala na tayo doon. Hindi na natin saklaw yun kasi hindi naman tayo apektado doon I mean, wala naman tayong pera na ibinigay sa kanila bilang pabuya, bilang gantimpala sa mga binigay nilang impormasyon sa atin. 'Di ba? They're using aliases for their safety. Ngayon, itong mga informant ni Sara Duterte, kung totoo man to na gumagamit sila ng mga aliases para sa mga safety nila, 'di ba? Kasi syempre hindi din naman biro yung maging informant ka. Dapat may safety ka rin naman. Kahit pa paano. Ang problema kasi dito, meron tayong ibinigay na pera doon. Tapos, syempre, kung sobrang daming beses na nagpalabas ng pera, milyon-milyon, di ba? Milyon-milyon. Tapos, inubos lang ng sobrang ikling panahon. Like, grabe parang di mo tuloy maisip kung siya yung mga informant hinanap ba ng OVP or yung informant yung lumapit sa OVP. Kasi kung yung informant yung lalapit sa OVP, malamang kukunti lang yan. Pero kung yung OVP yung maghahanap ng informant ng mga gawa-gawa, sobrang bilis talaga nilang makagawa ng napakaraming mga informant. Which is, doon din papasok yung mga fake informant para lang makapangurakot ng pera. Diba? Sobrang talaga Sobrang off talaga na pagkumparahin Kawawa yung mga bayani sa'yo. Diba? Like, yun nga, para lang sa mapagtanggol si Sara Duterte idadama yung mga bayani. Like, wala talaga siyang wala siyang connection Tapos, yun nga, sabi ni attorney na meron kasing gera doon. Bakit wala ba tayong gera sa NPA ngayon? Like, grabe ang solid ng OVP Siya yung nag-handle sa gera natin sa NPA. Tapos may involved na pera. Like, what the heck? Diba? Tsaka akala ko ba, sobrang lakas nyo sa mga rebelde, mga NPA. Diba? What the heck talaga maintindihan ko yung nangyari dito. At sabi nila, sobrang may entertain kayo sa number 1 senator. So kayo, ano masasabi nyo sa performance ni Senator Robin Padilla sa video to? Comment down below. And then, ano din yung masasabi nyo sa napakagandang prosecution attorney ni Divina Gracia. Diba? Diba umubra yung bad boy doon? Comment down below. Gusto ko malaman yung mga komento nyo sa baba. Anyways, that's it na lang muna. So, Boss Balita TV, Senator of the Philippines, Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out.